At dako tayo sa ating negative presentation. Brother Mario, your time start now, bro. Okay, magandang tanghali sa inyo mga kapatid. Binabati ko kayo ng magandang tanghali. Bro Denmark, kamusta? Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako to, si Mario. Dati nakabike ka lang, ngayon nakakotse ka na. Ang lakas ng kompra mo sa ikapu. Ngayon ganito, no? Sabi sa Hebreo ng 7 ng 12, sapagkat nang palitan niya ang pagkasaserdote, ay kinakailangan na rin palitan ang kautusan. Ngayon mga kapatid, nang si Kristo ang pumalit sa pagkasaserdote ni Moises, palibasay may lalong kaluwalhatian sa nagtayo ng bahay, kinakailangan na ring palitan ang kautusan. Ngayon, si Kristo ang pumalit ng pagkasaserdote na katulad ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Ngayon, sabi sa Hebreo ng 7 ng 12, nang pumalit siya sa pagkasaserdote, ay kinakailangan na rin palitan ang kautusan. Bakit kapatid? Ganito ang ating mababasa sa Hebreo 7 ng 18. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Yan, napawi ang unang utos, sabi ng Biblia, no? Dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Bakit? Kasi sa panahon na yon ang nakikinabang, sinasamsam ng mga Levita at ng mga saserdote. Sinasarili nila. Hindi nila binibigyan yung mga babaeng bao, yung mga taga-ibang bayan na mga may parti sa ikapu. Nangyayari rin yan sa ating panahon. Maraming mga pastor ngayon, sinasarili ang ikapu. Kaya dyan nagalit ang Panginoon. Nagkaroon ng kahinaan at kawalan ng kapakinabangan, sabi ng Biblia. Kasi nga, pinakikinabangan ng mga mangangaral yung ikapu at hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. Yan ang katotohanan mga kapatid. Nung panahon ni Kristo, sa Hebreo ng 1:1, ganito ang ating mababasa hanggang 2. Ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, at sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. At sa ating panahon ay nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ngayon, sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon. Merong kautusan ng Diyos na para kila Moises at para sa mga Levita, at merong kautusan ang Diyos na para naman sa mga Kristiyano. Yan ang intindihin mo, Denmark. Ngayon, mga kapatid, no? Sa panahon ngayon natin, mga kapatid, nung si Jesus na ang pumalit sa pagkasaserdote ni Moises, na katulad ng pagkasaserdote ni Melchizedek, at si Kristo na ang ating saserdote sa ating panahon, pinalitan na ang kautusan. Bakit? Bakit pinalitan, no, mga kapatid, no? Ganito ang ating mababasa, no? Ano ang ipinalit sa kautusan sa ating panahon? Ito ang sabi sa Ikalawang Korinto ng 8 ng 11 ng 12 sa magandang Biblia na pinagtulungan isalin ng mga protestante at ng mga Katoliko, ganito ang ating mababasa. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang mga bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Yan mga kapatid, no? Ang mga apostol hindi na nagturo ng ikapu. Wala kang mababasa niyan mga kapatid. Ang sabi ng mga apostol sa kanilang mga turo, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Verse 12. Sapagkat kung may hangaring magbigay, ay tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya. Yan kapatid, no? Ikapu ba yan? Ayon sa inyong makakaya. Yan kapatid, no? At hindi ayon sa hindi nyo kaya. Yan kapatid. Problema kila Denmark, ikapu pa rin. Wala kang ang mababasa na ang mga apostol nagturo pa ng ikapu na magbigay ang mga Kristiyano, kapatid, kasi nga may bago ng utos. Ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon. May utos na para kila Moises at sa mga Levita, Israelita, may utos para sa mga Kristiyano. Yan kapatid, dapat matuto kayong mga pastor. Ito sabi sa Roma ng 12 ng 8. Ito rin ang sabi ni Apostol Pablo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Yan kapatid, no? Magbibigay ng buong puso. Hindi sinabing magbigay kayo ng ikapu. Biruin mo sa dami ng sulat ni Pablo, wala siyang sinabing ikapu na magbigay ang mga Kristiyano. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? Pero sa mga pastor, meron pa ring ikapu. Bakit?
nagpapalaki kasi at nagpapataba ng kanilang mga tiyan. Ngayon, ang sagot, ganito. Ito ngayon ang sabi ni Pablo ulit sa 2 Korinto ng 9:7. Walang inutos na ikapu. Ito ang sabi, no? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan kapatid, no? Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang ikapu utos. Sa pilitan yun mandatory yun na pag di ka nagbigay, may curse na darating sa'yo. Kaya dito, tinatanggap ng Diyos yung nagbibigay ng may kagalakan. Magbigay ayon sa inyong ipinasya. Binago na ang kautusan. Bakit? Kasi nga mga kapatid, Hebreo 9 ng 10, palibasay mga palatuntunan lamang na ukol sa laman hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago. Yan kapatid, no? Meron ng panahon ng pagbabago. Yan ang dinauunawaan ng mga pastor ng ikapu. Etong si Pastor Denmar, tagapagtanggol ng ikapu. Kaya pala lumalaki siya. Eto mga kapatid, no? Ano ang kinalulugdan ng Diyos sa panahon ng Kristiyano? Ikapu ba mga kapatid? Hindi. Basa. Hebreo 13 ng 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay nalulugod. Yan kapatid, no? Yung paggawa ng mabuti, pati yung mga pag-aabuloy, sabi ng mga apostol, huwag niyong kakalimutan. Sapagkat ang Diyos nalulugod sa ganung hain. Kapatid, no? Kasi sa panahon ni Kristo, mga kapatid, hain at handog ay hindi ko ibig. Hebreo 10 ng 5. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Hindi na kailangan ng Diyos ng pera, kapatid. Dahil siya ang may-ari ng lahat. Saan natin mababasa yan, kapatid? Awit 50 ng 12. Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa inyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Ngayon, sa panahon natin, sabi ng God, no? Kung magutom ako, hindi ko sasaysayin sa inyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Sino ba ang nangangailangan ng ikapu? Tanong, Diyos ba? O si pastor? Yan kapatid, malinaw yan. Yan ang aralin mo. Yan ang poste na gibain mo. Yan ang tinayo ni Camacho. Kaya sabi lagi ni Camacho, itinatayo ko ang isang poste, itinatayo ko yung kabilang poste, gibain mo kasi Adventist ka, kasama mo yan Kaya nangyari si Camacho rin, ang daming tinayong poste. Kaya ang Pilipinas pumangit Puro poste tinayo ni Camacho Katulad mo, Adventist ka rin Tayo kayo ng tayo ng mga poste, wala namang bahay. Ngayon no kapatid, ganito no. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, bakit nagkaroon ng pagbabago? Yan kapatid, si Pastor Denmar dito maiintindihan Yung mga nanonood na lang ang makinig kasi si Pastor Denmar, hahanap yan ng butas. Kasi ang hinahanap niya ipagtanggol lang ikapu Kaya pala si Pastor Denmar, alam mo Pastor Denmar, 3 verses na lang yayaman ka na. Grabe ka. Gamit na gamit mo yung malakit ng 3:9 hanggang 10 Gamit na gamit mo Kaya ako naniniwala, 3 verses na lang malapit ka ng yumaman. Oo kapatid, pero wag ka. Sabi ng James ng 5:5, ang inyong mga puso ay inyong pinataba. Kaya pala ang taba nito kayo'y inihanda sa isang araw ng katayan. Yan kapatid, no? Inihanda pala yung mga matataba sa araw ng katayan. Kaya pala sa lugar nila doon sa Adventist, sabi ng Mateo ng 8:30, sabi doon, may kaawan ng mga baboy ang kumakain sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Kaya pala, ang lakas ng kompra ng ikapu. May kaawan ng mga baboy ang kumakain sa di kalayuan doon sa kinaroroonan nila. Yun yung mga Adventist. May kaawan ng mga baboy ang nanginginain. Grabe kayo. 3 verses na lang, yayaman na kayo. Tama yan. Pastor Denmar, ikaw ang tagapagtanggol ng ikapu. Bakit? Sabi sa Epeso ng 3:19, ang kanilang kahihinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang ginodiyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Biruin mo, iniisip mo, puro ikapu. Ang daming mas mahalagang bagay sa ikapu. Mateo 23:23, ang kahabagan, ang pag-ibig, kaya nagagalit si Kristo sa inyo Puro ikapu yung kinukuha nyo Ang nakapagtataka mga kapatid, hindi nila kinukuha yung mga konis, yung komino, yung mga herbal. Puro pera lang. Grabe kayo, ang gagaling ng utak nyo, Pastor Denmar.
Alam mo, sabi sa Roma ng 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi saan? Sa kanilang mga sariling tiyan at dinadaan nila sa mabubuting pananalita at may inam na talumpati at dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yang kayo mga kapatid, ang dami niyong dinadaya walang alam sa Biblia. Mahiya kayo, Pastor Denmar.